Nasa Skyway Stage 3 ako ngayon. So, paano ba yan? Meron tayong Skyway Corporation Infrastructure. Ikaw, nakatayo na heavy travel baba service, tapos nung nakapasok sa may Skyway Stage, ang Skyway Stage magsisilihan dyan sa may after ng Buya, Windy Skyway yan eh. So, Makati yan, Skyway na yan, naunang Skyway. Ngayon, ito naman ang Pino, Nagtahan to Quezon CC3. Ito ay Skyway Stage. Alright. So, hanggang doon yun sa may NLEX Balintawak, no? Ang connection. Ngayon, napakamahal ng ng bayad dito, no? Sa may Skyway Stage 3. Pero 60 kilometers per hour lamang. May Skyway na nga eh. How come na 60 kilometers per hour, no? Alright. So, medyo dapat siguro San Miguel Corporation na infrastructure dapat siguro papalitan nyo ito kasi nakakantok naman talaga itong 60 km per hour na nasa Skyway. Tsaka ito na yung pagkakataon para mabawi namin, no? Yung oras namin sa pag-google doon sa may service road sa baba. No, traffic doon eh. Kaya nga kami nag-Skyway. So ngayon parang limitado lang ang speed dito, 60 km per hour. Maaari nyo bang palitan ito? Siguro ang 80 siguro hindi naman na masama, no? Kung 80 km per hour yung papalitan nyo itong 60 km per hour sa may Skyway Stage 3 ang limit, no? Alright. Sa San Miguel Corporation, San Miguel Infrastructure, San Miguel Corporation Infrastructure Project ito sa station po naman. Napakamahal eh. Napakamahal ng bayad pagdadaan ka dito, maiksi man, kung tatawid ka lang dito ay napakamahal ng bayad, no? Pare-pareho ang bayad, tapos 60 km per hour. Paano ba yan? Diba kaya nga tayo ng Skyway? Anyway, ayan Skyway Stage 3, walang ka-traffic. Well, advantage talaga, no? Medyo mahal lang kung kayo naman ay afford para dumaan dito sa may Skyway Stage 3. Alright, dugtong-dugtong yan mula sa South Luzon Expressway hanggang dito sa may Skyway Stage 3 hanggang doon sa may North Luzon Expressway. Alright, dugtong-dugtong yan, o dito ka rin sa may Cavite, Muntinlupa, MCX, Muntinlupa, Cavite Expressway, tagos din dyan. Pagpapunta ka dito sa may Ross Boulevard, bound to Cavite, ayan, Cavite Expressway, Cavitex. Alright, so mas maganda kapag yun ay yung dadaanan, no? Dahil mabilis ang iyong biyahe. Time is gold. Alright, so maraming salamat sa inyong pagsama sa akin sa pagsubaybay sa aking palabas ngayong araw ng Lunes, walang ka-traffic dahil nga sa Skyway Stage 3 tayo eh. Konti lang siguro dito ang dumadaan dahil nga napakamahal, no? Alright, mabagal lang ang takbo. Pagdating naman doon sa may North Luzon Expressway, ayun, doon na kayo makapagtakbo ng 100. Pero kapag sa Skyway Stage 3, ayan, 60 km per hour naman. Okay? 60 km/h, limited lang. Pansinin nyo naman ang takbo ko, pansinin nyo yung masasakyan na kasabayan ko, diba mabagal din sila kasi nga limited 60 km per hour. Nakikita nyo yung building, ano yan Sun Mall, Sea Marketing Development Corporation, dyan sa may rotonda ng Quezon. Ay hindi pala, SM Mesa pala yan, SM Mesa Residences pala yan, sorry, nasa ano pala ako, nasa SM Center Point pala ako dumadaan Skyway, yan next Quezon Avenue, next so yung medyo na-miss ko yun, SM Mesa Residences pala yan, ang condominium yun, yan ay trademark na kulay ni SM, ay kulay blue, yan kulay ng sky blue. Okay, so para at least eto ang sunod ba, Quezon Avenue. Tingnan natin ang sunod na station, Quezon Avenue, kasi namali ako dito sa pagsambit eh. Sabi ko welcome Rotonda sa may Quezon Avenue, yung Sun Mall, di pala yun kasi pare-pareho nga ang mall ni SM. Ano pala yung nadaanan ko, SM Center Point, Mesa Residences. Alright, opposite side nun, SM Center Point.
So yung hilera na yun, SM Mesa. Ayan, SM Mesa Residences. Alright? Ayan, pwede nyo rin research. Ayan, in 300 meters, station yan. use the left 3 lanes to continue straight. Hindi pa ako lalabas dun sa may Quezon Avenue ha, dire-diretso pa ako. Ayan, 60 kilometers per hour lang yan ang ating takbo dahil nga limited dito sa may Skyway Stage 3. Ayan ang Continue straight on E2, Skyway, North. Ayan, may mga ano naman, mga atin naman mga kababayan na talagang hindi makakapigil, hindi makapag-control ng kanilang gusto na talaga nilang In 5.4 kilometers, na gustong exit to E2, Skyway, drive North Balintawak off-ramp. sa may Skyway Stage 3. Kasi, just in case matsyempuhan kayo ng Sky Patrol, well, ma-apprehend talaga kayo. No? Kaya wag kayo wag kayo what do you call this, wag niyong pilitin. C3, R10, next exit. Alright, ayan. May mga palatandaan niya sa akin sinasabi na ang mga dinadaan nating kalsada ay yun. Yun na nga yung ating inuulat sa inyo at inupost sa inyo. Okay? O, nakapag-exit na sila sa may Quezon Avenue. Tayo, nandito pa rin. Dahil nga pupunta tayo ng bandang Valenzuela. Dadaanan natin ito lahat. Okay? So yan walang ka-traffic. Kung kayo naman ay magpa-load na kayo, mag-ano na kayo ng magpa-install na kayo ng RFID Easy Trip. Ang Easy Trip mga guys ay bandang North Luzon Expressway yan ginagamit yung RFID Easy Trip dito sa may Cavite Expressway, Cavitex, and North Luzon Expressway. Meron pa yung ibang features, hindi na natin kabisado, no? Pero ito namang S-Lex, ang ibig sabihin, ito naman ang auto sweep, RFID auto sweep. Ito naman ang ginagamit, pwede dito sa may Skyway Stage 3 ng San Miguel Corporation. At the same time, doon sa may South Luzon Expressway, pwede kayo bound to Laguna, bound to Alabang. Okay? Yan ang auto strip naman ang inyong ginagamit. Kaya magpa-install na kayo. Kung kayo naman ay hindi nakapagpa-install, well, kung dati kayong nakapag-install na, so pa-deactivate nyo ang inyong sticker doon mismo sa mga meron silang mga toll booth plaza na merong available ang pagpa-deactivate, no? Alright, so magtanong-tanong na lang kayo every time na dumaan kayo sa may toll plaza at kung sakali man wala kayo pang RFID or may dating RFID at hindi na active, no? Nawala niyo yung card nyo, sa cash lane na muna kayo. Pag cash lane nyo, pagkatapos nyo ng cash lane, tatanong nyo kung saan kayo pwede magpa-install kasi sasabihin naman nila yan. At syempre, kailangan nyo talaga bigay ng time, mag-spend ng time para magpa-install kasi very convenient kapag meron kayong RFID auto sweep at kung meron kayong RFID easy trip. Okay? So dyan sa mga NLEX connector, merong cash dyan, merong cash lane dyan. Pero kapag yung MMDA, sasabihin niya pagdadaan kayo dyan sa may NLEX connector, dito pa lang sila sa may traffic pa lang sa ground, sasabihin niya na walang cash, no? Walang cash dyan, cashless yan lahat. Puro yan kailangan meron kayong RFID, bawa kayo dumaan. Pero pag nandun ka sa taas, meron doon cash lane. Alright? So just to put on the record, pero hindi yun permanente ayun ay dry run lamang, hindi permanente, dry run lamang. Ngayon ay September 23 ngayon. Ayun ay sinasabi ko hindi yan permanenteng merong cash lane kasi time will come in a very sooner, ayun ay tatanggalin ang cash. So inaano nila yan, dinadry run nila yan na magiging cashless lahat. Alright? So disadvantage naman yan sa ating mga bihira lang nagbibiyahe. Well, dapat sa ating country, no? Sa ating country kasi hindi pwedeng puro cashless. Kasi lahat ng masasakyan na yan, may mga sasakyan naman talaga na kunyari, pang-publikong sasakyan mo. So maaari ka nag-travel every time. Dito sa may kailangan mo ng auto sweep, RFID, and then RFID easy trip. Pero doon naman sa mga taong bihira na naman dumadaan, well, sana naman mga toll booth plaza management, dapat kailangan inaano niyo na talagang merong talaga, meron talagang meron talaga dapat ano nga ba yung tawag dito? Meron talaga dapat cash lane, okay?
sana maintindihan nyo na dahil lang kaming mga motorista, kung bihira na naman kami bumibiyahe, edi dapat sa cash rin kami. Kung kailangan naming mag-load, natutulog ang pera namin. No plate, no travel policy. Baka yan po yan. No plate, no travel policy. Okay. So, ayun, mga no plate, no travel policy. Hindi pala ng Sky Patrol ng sa may Sky Station. Ayun, natutulog ang pera namin. Hindi naman dito sa Pilipinas, pinaghirapan namin ang pera. Kung ang pera namin ay pambili pa namin ng mga family expenses pa namin, gusto nyo, mag-load lang kami dito sa may RFID namin, Auto Strip and RFID Easy Break. So, kailangan, dapat meron kayong cash link talaga. Pinaghirapan namin yung pera, natutulog ang pera. Kapag hindi namin ginagamit na sasakyan, nakapending ang pera doon, nakatenga. Imbis na magamit pa namin, nakadeposit na doon. Kayo naman, advantage sa inyo, dahil yung pera namin, nagagamit nyo na. It's either hindi kami dadaan ng Skyway, it's either hindi kami dadaan ng Expressway, it's either hindi kami dadaan ng NLEX, SLEX. Nagagamit nyo yung pera sa inyong pagninegosyo. Dahil nakatenga aming pera doon sa inilod namin sa electronic payment. Okay? So mali yun. Interest nyo lagi yung tinutulak. Interest. Mga interest nyo dapat hindi nyo tutulak kasi dapat sa kapakanan ng nakararami, kapakanan ng mga taong bayan, no? Dahil alam naman ng mga taong bayan yun na tulad nyan, nagtataas kayo ng mga toll fee. Bakit kayo kailangan magtataas? Nire-regulate pa kayo ng government. Dapat nire-regulate kayo ng government Kasi imagine sino ba yung Department of Transportation Secretary? Dapat nire-regulate niyo yung mga toll plaza, toll fee, kung paano sila magsingil. Kasi nga pamahal sila ng pamahal. Parami naman ng parami ang dumadaan sa mga skyway dahil traffic sa Metro Manila. So bakit kailangan nyo pa kailangan nyo pa magtaas? Hindi yung pwede, mali yun. Correct nyan. Department of Transportation, correct nyo yung toll management. Okay, have a great day everyone. Thank you for watching. Until next time soon.